Narating ko ang isang bakanting lote dahil dito ko naramdaman ang masamang presensya at nagmadali akong pumunta rito. Pagdating ko ay wala akong nakita kaya naglibot muna ako sa paligid. Doon ko napansin ang isang munting bahay na sa tingin ko ay tirahan lamang ng katiwala ng lote. Ngunit hindi maalis ang masamang kutob ko, kaya agad ko itong nilapitan. Maingat akong naglakad habang nakatago sa dilim upang hindi mapansin ng sinuman. Pilit ko ring iniiwasan ang gumawa ng kahit anong tunog dahil baka marinig ako ng mga kalaban. Ramdam ko ang kaba habang papalapit sa bahay. Ngunit dahil narito na ako ay wala nang dahilan para umatras. Pagkarating ko sa bahay ay agad akong naghanap ng bintana at nang makita ko ito ay dahan-dahan akong sumilip upang masilip ang loob. Doon ko nakita ang dalawang taong nakadamit ng itim. Umiinom ng kape habang nag-uusap. Isang lalaki at isang babae iyon. Narinig ko ang boses ng babae na nagrereklamo kung bakit ang tagal dumating ng mga susundo. Sinabi niyang kaninang umaga pa sila naroon, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring balita. Sumagot naman ang lalaki na mas mabuti pang maghintay na lang sila dahil maaga pa at baka mapansin ng iba ang susundo sa kanila. Hindi mapakali ang babae at sinabing naiinip na siya. Hindi raw niya kayang makita pa ang mga bata sa loob dahil baka muling mag-ingay ang mga ito at may makahalata. Sinabi naman ng lalaki na nabusalan na nila ang bibig ng mga bata kaya hindi na makakapagsalita ang mga iyon at kung sakaling may makahalata man ay kakayanin naman nilang labanan ang sinuman. Ngunit iginiit pa rin ng babae na gutom na siya at natutokso siyang kainin ang isa sa mga batang iyon. Sinabi ng lalaki na hindi nila maaring bawasan ang mga bata, kaya kailangan nilang pagtiyagaan ang kape at saka na lang humanap ng ibang tao na maaari nilang kainin. Nagtanong ang babae kung bakit hindi pwedeng bawasan kahit isa lang ang mga iyon. Ipinaliwanag ng lalaki na napakahalaga ng mga batang iyon sa plano ng kanilang hari. Dahil sa darating na 10 taon ay hindi na sila mauubusan ng pagkain at hindi na rin nila kakailanganing mangaso ng tao sapagkat ang mga batang iyon mismo ang magiging dahilan kung bakit magkakaroon sila ng maraming pagkain. Dagdag pa niya na kapag naisakatuparan na ang planong iyon ay iisipin ng mga tao na wala ng aswang at wala ng mga uusig laban sa kanila. Nagulat ang babae at muling nagtanong kung ang ibig sabihin ba ay papalakihin ang mga bata at papaanakin upang maging tuloy-tuloy ang pagkakaroon nila ng pagkain. Sabi ng lalaki na batay sa impormasyong hawak niya ay nakakuha raw ng inspirasyon ang kanilang hari sa ginagawa ng mga tao na pag-aalaga ng hayop tulad ng baboy at manok na pinapaanak at pinaparami upang ang mga supling ang kakainin. Sa paraang iyon daw ay mapaparami ang pagkain, kaya iyon ang nais ding gawin ng kanilang hari. Sinang-ayunan naman ito ng babae at sinabing magandang plano ang naisip ng kanilang pinuno dahil hindi na sila magugutom at hindi na rin manganganib ang kanilang buhay. Sa palagay ko ay narinig ko na ang lahat ng kailangan kong malaman kaya agad na akong pumasok sa bintana upang sumalakay. Nagulat ang babae at agad nagtanong kung sino ako at ano ang ginagawa ko roon. Sinabi ko naman na ako ang taong tatapos sa kanilang mga buhay. Pagkarinig nila sa sinabi ko ay agad silang nagbago ng anyo at lumitaw ang kanilang pagiging aswang bago sila sabay na umatake sa akin. Hindi naman ako nagpadaig at mabilis kong dinipensahan ang aking sarili. Nang makalapit ang lalaki, ay agad kong itinapat sa kanyang dibdib ang Magicus Metallum at sa isang iglap ay ginawa ko itong espada na tumusok ng diretso sa kanyang katawan.
at agad niya rin iyong ikinasawi. Galit na sumisigaw ang babae at tinatanong kung ako ba ang babaeng pumapatay sa kanyang mga kalahi. Sinagot ko siya na kasama na siya sa mga mapapatay kong iyon. Pagkatapos ay mabilis kong sinugod ang babae at sa isang kumpas ng aking espada, nahati sa dalawa ang kanyang katawan. Biniro ko pa siya at sinabi na isa na siya ngayong manananggal, sabay ngiti sa kanyang wala ng buhay na katawan. Matapos ang labanan ay agad kong hinalughog ang loob ng bahay upang hanapin ang mga batang binanggit nila kanina. Dahil maliit lamang ang lugar na iyon, kaya mabilis ko ring nakita ang aking hinahanap. 10 musmus na mga bata ang naroon. Nakatali ang kanilang mga kamay at paa. Nakabusal ang bibig at may piring pa sa mga mata. Isa-isa kong tinanggal ang mga piring sa kanilang mga mata, ang mga busal sa kanilang bibig at tali sa kanilang mga kamay. Nang makalaya na sila, ay nagsimula silang umiyak isa-isa. Sinubukan kong pakalmahin ang mga bata at sinabi ko na magsitahan sila dahil hindi ako kalaban. Ngunit patuloy pa rin silang umiiyak. Muli kong ipinaliwanag na huwag silang matakot dahil hindi ko naman sila sasaktan. Naparito ako upang iligtas silang lahat. Isa-isa silang nagsitahan matapos marinig iyon. Sinabihan ko silang huwag gumawa ng ingay at ipinaalam kong iuuwi ko silang lahat sa kanilang mga tahanan. Ngunit biglang nagsalita ang isang batang babae at nagtanong kung paano siya nawalang bahay. Napatigil ako at napatunganga sa kanyang sinabi. Sinabi ko na gagawa namin ng paraan ang kalagayan nila at tinanong ang pangalan niya kung saan siya nakatira. Sinagot niya naman ako na Luna daw ang pangalan niya at sa kalye lamang siya nakatira. Tinanong ko kung sino ang mga kasama niya na naninirahan sa kalye at sinabi niyang paiba-iba. Kung minsan ay taong grasa, kung minsan naman ay mga katulad niya ring walang bahay. Nais ko ring malaman kung nasaan ang kanyang mga magulang, ngunit sinabi niyang wala na siyang mga magulang. Tinanong ko kung sino ang nag-aalaga sa kanya, ngunit sagot niya ay wala, siya lamang. Kaya naman, inusisa ko kung paano siya nabubuhay kung walang nag-aalaga. Ipinaliwanag niya namang nangangalakal siya para may maipambili ng pagkain at kung wala siyang kinikita ay namamalimos na lamang siya. Sinabi ko na pag-alis namin doon ay gagawa ko ng paraan upang magkaroon siya ng sariling tahanan. Nagpasalamat siya sa akin at tinanong ko naman kung paano siya napadpad sa lugar na iyon. Ikinuwento ni Luna na noon ay nangangalakal siya nang lapitan siya ng isang babae na nag-alok ng pagkain. Pagkatapos daw ay inalok din siyang sumama dahil tutulungan daw siya nitong makahanap ng matutuluyan at hindi na niya kailangan mangalakal upang mabuhay dahil may pamilya raw na aaruga sa kanya. Natuwa si Luna at dahil isa siyang inosenteng bata ay agad siyang sumama sa babae. Isinakay siya nito sa puting van at dinala sa lugar na iyon bago siya tuluyang tinalian. Isang araw na rin siyang hindi kumakain at tubig lamang ang laman ng kanyang sikmura. Kaya nakiusap siya na ibalik na lang siya sa kalsada, ngunit hindi pumayag ang babae. Sa halip ay binusalan pa ang kanyang bibig upang hindi na siya muling makapagsalita. Naawa ako sa aking narinig at napatanong sa sarili kung bakit kailangan danasin ng bata ang ganoong hirap. Tinanong ko naman ang lahat kung sino pa sa kanila ang walang bahay na mauuwian. Wala nang ni isa ang sumagot, kaya nakatiyak akong may mga tahanan sila. Pagkatapos ay tinanong ko kung paano sila napunta roon at hiniling ko na may isa sa kanila ang magsalita upang magkwento sa akin. Sumagot ang isang bata na nagpakilalang si Julie at ikinuwento niyang kagaya ni Luna ay inalok din siya ng pagkain ng parehong babae. Pagkatapos niyang maubos ang pagkain ay sinabi raw ng babae
na isasama siya sa sasakyan nito dahil marami pa raw pagkain roon at pwede siyang magdala ng marami sa mga kaibigan niya. Nahumaling si Julie at pumayag siyang sumama. Ngunit imbis na pagkain ay lalaking nakaitim ang naghihintay sa loob ng puting van. Pinasinghot daw siya ng kung anong bagay at tuluyan siyang nawala ng malay. Nagising na lamang siya na nakatali na ang mga kamay at paa at naroon na sila sa munting bahay. Kagaya ng sinabi ni Julie ay ganoon din daw ang naging dahilan ng ilan pang mga bata kung bakit sila napasama roon. Ngunit hindi nila alam na hahantong sila sa ganitong kapahamakan dahil sa pagsama nila sa babae. Sinabi ko na huwag silang mag-alala dahil ibabalik ko sila sa kanilang mga magulang. Papalabas na sana kami ng bahay nang bigla kong marinig ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng bakanting lote. Agad kong inutusan ang mga bata na magtago dahil maaaring iyon na ang mga susundong hinihintay noong mga aswang. Sumilip ako sa siwang ng dingding upang makita ang nangyayari sa labas. Natanaw ko ang isang puting van at mula roon, lumabas ang nasa 10 lalaki na pawang nakaitim. Papalapit sila sa muting bahay at agad kong naramdaman ang kakaibang enerhiya. Kaya nakatiyak akong mga aswang din sila. Nag-isip ako ng paraan kung paano ko sila mapipigilan nang hindi nadadamay ang mga bata. Pumwesto ako sa tapat ng pinto, hawak ang aking espada at handang umatake sa sandaling bumukas ito. Nang bumukas nga ang pintuan ay agad kong pinugutan ng ulo ang unang nakapasok. Nagulat ang iba nilang kasamahan at doon ako tuluyang nagwala sa galit dahil sa ginawa nila sa mga bata. Isa-isa ko silang hiniwa at hindi mo lang sila nakapagpalit ng anyo maliban sa 3 naiwan sa may bandang dulo. Ang 3 iyon ay nagpalit ng anyo at agad na umatras. Ngunit kahit nagbago sila, ay alam kong kaya ko pa rin silang talunin. Mabilis akong sumugod at buong lakas na umatake. Ngunit magagaling silang umilag at nasasalag nila ang aking bawat hampas. Gayunpaman ay hindi iyon naging sapat dahil kaya kong masigitan pa ang aking bilis. Nakipagsabayin ako sa kanilang 3 hanggang sa 2 na ang mapatumba ko. Isa na lamang ang natira at matibay siya. Wala pa akong naidudulot na sugat sa kanya. Itinodo ko ang aking bilis upang mahuli ang kanyang galaw at nang magkaroon ako ng pagkakataon na tapusin siya ay bigla siyang nagbago ng anyo. Nag-iba pa ang kanyang itsura, pumuti ang buhok at humaba. Naging berde ang kanyang balat. Kasabay ng pagbabagong iyon, ay naramdaman ko ang mas matindi at mas dumilim niyang enerhiya. Higit pa sa naramdaman ko kanina. Hindi ako nagpatinag at muling sumugod. Ngunit kagaya ng dati, ay naiilagan niya ang lahat ng aking pag-atake. Nang makakuha siya ng pagkakataon, ay sinuntok niya ako sa tiyan at tuluyan akong tumilapon. Noon ko lang muling naranasan ang ganoong sakit at lakas. Habang nasa area ko ay mabilis niya akong sinundan at bago pa man ako bumagsak ay sinipa niya ako ng malakas na nagpalagapak sa akin sa lupa. Namimilipit ako sa sakit ng tiyan nang siya ay lumapit at iniamba ang kanyang kamay na may matulis na kuko upang saksakin na ako. Sinalag ko iyon gamit ang aking espada at pinatatag ang aking loob. Habang nakikipagbuno ako sa bingit ng kamatayan, ay biglang sumagi sa isip ko ang kwento ni nanay tungkol sa nakalaban ng aking ama, ang aswang na napakalakas. Ito kaya iyon ang parehong nilalang. Ngunit batay sa nakikita kong anyo niya kanina bilang tao, ay halos kasing edad ko lang ito. Marahil ay kalahi ng aswang na iyon o baka anak niya mismo. Habang pilit ko sinasalag gamit ang espada ang matulis niyang kuko, ay mabilis akong nagdasal ng pambulag. Nang matapos ang dasal, ay bigla itong napasigaw sa sakit
habang hawak-hawak ang kanyang mata. Nakakita ako ng pagkakataon, kaya agad kong sinamantala at tinagpas ang kanyang dalawang kamay. Nagtagumpay naman ako at handa na sana akong pumugot ng ulo nang bigla akong makarinig ng isang malakas na sigaw. May nagsasabi na tama na at kailangan daw nila ng buhay ang aswang na iyon upang makakuha ng impormasyon. Nang ligunin ko ang pinagmumula ng tinig ay nakita ko ang grupo ni Supremo. Kanina pa pala sila nanonood, ngunit dahil sa pagkaabala ko sa labanan ay hindi ko malang naramdaman ang kanilang presensya. Sinabi naman ni Luisa na tama na dahil hindi na makakalaban ng aswang at dapat ko itong ibalato na lang sa kanila. Kaya agad akong lumayo at hinayaan silang lapitan ang sugatang aswang. Pagkalapit nila ay agad nagsalita si Lisa at sinabing nakakamangha raw ang ipinakita ko at tumayo ang kanyang mga balahibo dahil sa pinapanood na laban. Tinanong ko naman kung ano ang ginagawa nila roon. May nakuha raw silang impormasyon na sa lugar na iyon huling namataan ang isang puting van na ginagamit para kumuha ng mga batang paslit, kaya agad daw silang nagpunta roon. Pagdating nila ay nadat na nila ako nakikipaglaban at pinanood na lang nila ako para hindi sila makaistorbo. Sinabi ko na kung ganoon ay isasama ko siya upang ipakita sa mga bata. Dinala ko siya sa loob ng maliit na bahay at ipinakilala ko siya sa kanila. Ipinaubaya ko na sa kanila ang pagbabalik ng mga bata sa kanilang mga magulang at sinabi kong ako na lamang ang mag-aalaga sa isang batang walang uuwian. Tinanong ako ni Lisa kung sigurado ako sa desisyong iyon. Sinabi ko naman na oo dahil naaawa ako at handa akong mag-alaga roon. Pagkatapos ay iniabot niya sa akin ang kaunting pera bilang tulong raw pang gastos namin doon sa bata. Ayaw ko sanang tanggapin pero naisip kong wala naman kaming pera ni nanay kaya kinuha ko na rin iyon. Matapos iyon ay sinakay na ng grupo ang mga bata sa kanilang sasakyan at nangakong ibabalik ang mga ito sa kanilang mga magulang. Bago sila tuluyang umalis ay nagbigay ako ng babala tungkol sa aswang na kanilang bihag. Sinabi kong malakas ito at malaki ang posibilidad na makatakas. Ngunit tiniyak nila na hindi yun mangyayari dahil ang mga lubid na ginagamit nila ay may pangontra laban sa ganoong nilalang. Pagkaalis ng grupo ni Supremo ay sinabi ko kay Luna na isasama ko siya sa aming bahay at pansamantala muna siya doon natitira habang hindi pa ako nakakahanap ng aampun sa kanya. Ngunit kung sakaling hindi magalit si nanay ay kami na lamang mismo ang mag-aalaga sa kanya. Sa narinig ay napakamot na lamang ng ulo niya ang bata. Tinanong niya kung totoo bang isasama ko siya sa bahay. Sinabi ko na oo dahil kami lang naman ni nanay ang nakatira roon. Naitanong niya na papaano kung hindi pumayag si nanay, papaano na siya. Ngunit sagot ko ay gagawa ko ng paraan para mahanap siya ng matutuluyan. Nagpasalamat siya sa akin. Doon ko na rin naalala na hindi pa pala ako nakakapagpakilala kay Luna. Kaya habang naglalakad kami, ay ipinakilala ko ang aking sarili. Nagpakilala ako kay Luna habang naglalakad kami at sinabi kong Matilda ang pangalan ko. Ngunit mas kilala ako sa palayaw na Idang. At maaari niyang Ate Idang na lang ang itawag niya sa akin. Sumagot siya at tinawag akong Ate Idang at gutom na raw siya. Pagkatapos nagtanong siya kung maaari ba kaming kumain muna bago umuwi sa bahay. Sinabi ko na pwede naman, lalo na at papasikat na ang araw. Tsak na makakakita kami ng mabibilhan. Hinugot ko noon mula sa aking bulsa ang perang iniabot sa akin ni Lisa kanina at agad ko itong binilang. Laking gulat ko nang umabot ito sa 5,000. Nagtaka ako kung bakit niya ako binigyan ng ganoon kalaking halaga. Marahil ay mula rin iyon sa ibang miyembro nila na mas nakakaangat. Hindi ko na pinag-isipan pa. Ang mahalaga
ay may maiaabot ako kay nanay upang hindi niya ako pagalitan sa pag-uwi ko ng bata sa bahay namin. Pagdating namin ni Luna sa palengke ay sakto ring nagbukas na ang isang lugawan, kaya agad namin iyong pinuntahan para makakain. Natutuwa ako noon sa kanya dahil kahit mainit pa ang lugaw ay tuloy-tuloy lang siya sa pagkain. Hindi malang nag-aalala na mapaso at agad niyang naubos ang isang mangkok, habang ako naman ay hindi pa nga nangangalahati. Sinabi ko pa sa kanya na kumain lang siya ng kumain hanggat gusto niya, dahil ako naman ang sasagot sa lahat. At ganoon nga ang ginawa niya. Muli pa siyang umorder na isang mangkok. Lumabas kami noon ng lugawan na busog si Luna. At bago kami umalis ay nagtanong muna ako sa may-ari tungkol sa oras. Sabi niya ay 3:30 pa lang ng madaling araw, kaya marami pa akong panahon para makatulog. Pagkarating namin sa bahay ay dinala ko si Luna sa kwarto ko. Mahimbing na noon ang tulog ni nanay, kaya hindi ko na siya ginising. Dahil na rin sa sobrang antok ay agad akong nahiga at ipagpapabukas na lamang ang lahat ng dapat kong gawin. Kinabukasan, pagkagising ko ay hindi ko makita si nanay, kaya agad ko siyang hinanap upang ipakilala sa kanya si Luna at maibigay din ang perang ibinigay sa akin ni Lisa. Pinuntahan ko siya sa kusina at sa bakuran, ngunit wala siya roon. Naisip ko sanang magwalis dahil sa bakuran naman ako, ngunit malinis na ang paligid. Bumalik ako sa kusina upang magsaing, pero nang buksan ko ang kaldero ay may nakasaing na. At napasok pa nga ako dahil mainit pa iyon. Inisip ko na lamang na nakapagsaing na si nanay at lumabas sandali para bumili ng ulam. Kaya hinintay ko na lamang ang kanya pagdating. Nang makauwi si nanay ay agad ko siyang ipinakilala kay Luna. Sinabi ko na siya ang batang nailigtas ko kagabi mula sa mga aswang. Nagpakita ng awa si nanay at tinanong kung munti ka na bang makain ng mga aswang ang batang iyon, ngunit sinabi kong hindi. Doon siya nagtaka at nagtanong kung paano ko nasabing nailigtas ko si Luna kung hindi naman pala siya muntikang kainin. Ipinaliwanag ko na nangunguha ng mga bata ang mga aswang at isinasakay sa puting van, saka dinadala sa isang maliit na bahay sa isang bakanting lote. Narinig ko silang nag-uusap na dadalhin daw ang mga bata sa isang lugar kung saan palalakihin sila na parang mga baboy, paaanakin at pararamihin. Ang mga magiging anak nila ang gagawin namang pagkain ng mga aswang. Sinabi ni nanay na napakasama ng balak ng mga aswang dahil tila gagawa ang mga ito ng parang manukan at babuyan, ngunit tao ang aalagaan. Sumang-ayon ako at ipinaliwanag na mabuti na lamang at nailigtas ko kagabi si Luna kasama ng iba pang mga bata sa tulong ng mga kasamahan niya. Tinanong ni nanay kung nalaman ko ba kung saan dinadala ang mga bata, dahil malamang ay marami pa silang nadala roon. Ngunit aminado akong nakalimutan ko iyong alamin. Sunod niyang tinanong kung nasaan na ang mga kasamahan ni Luna. Kaya naitanong ko kay nanay kung naaalala niya ba ang grupong madalas kong banggitin. Agad siyang tumango at sinabing oo. Iyon nga raw ang ikinuwento ko noon sa kanya na gusto niyang tuklasin kung sino talaga. Ikinuwento ko kay nanay na kagabi ay may nakalaban akong kakaibang aswang. Napakalakas nito at iba sa karaniwang anyo ng mga aswang na nakalaban ko. Sa tingin ko ay kadugo iyon ng aswang na pumatay kay tatay. At kung hindi ko pa ito nabulagan gamit ang Infinito de Diyos, ay hindi ko siya matatalo. Nagulat si nanay at sinabing akala niya ay isang grupo ang ikinikwento ko, pero ipinaliwanag ko na hindi pa ako tapos. Kaya pinasabi niya na tapusin ko na agad. Ipinagpatuloy ko ang pagsasalaysay at sinabi na noong papatayin ko na ang aswang ay pinigilan ako ng grupo dahil maaari raw silang makakuha ng impormasyon mula roon.
Hindi na rin naman ito makakalaban dahil tinanggalan ko na ng mga kamay at hinayaan ko na lang sa kanila. Nalaman ko ring misyon din pala nilang iligtas ang mga bata dahil may nagbigay sa kanila ng impormasyon. Nagkataon lang na nauna ako sa kanila. Sinabi pa nila na sila na ang magbabalik ng mga bata sa kanilang mga magulang at hindi rin nila ako kinulit tungkol sa aking pagkakakilanlan. Doon muling nagtanong si nanay kung ganoon ay bakit kasama ko pa si Luna. Ipinaliwanag ko kay nanay na may dahilan kung bakit naisip kong manatili muna si Luna sa bahay namin. Dahil kung mamamalagi siya sa kalsada ay maaaring maulit ang nangyari sa kanya at baka sa pagkakataong iyon ay hindi na siya mailigtas. Sinabi ko ring naaawa ako rito. Kasunod noon ay kinuwento ko kay nanay ang tungkol sa buhay ni Luna. Nag-alala si nanay at sinabi na paano namin mabubuhay ang bata. Naglalabada lang siya at sapat lamang ang kinikita niya para sa aming dalawa. Kung may natitira man ay pangbayad lang sa mga gastusin namin. Pinaliwanag ko na pansamantala lang naman sana ito habang wala pang matutuluyan ang bata. Ibinigay ko kay nanay ang natirang pera mula sa ibinigay ni Lisa sa akin kagabi. Tinanong niya kung saan ko nakuha ang ganoong halaga. Ipinaliwanag ko na mula ito sa babaeng miyembro noong grupo na madalas kong banggitin. Sinabi niya sa akin na may mga miyembro silang sumusuporta sa kanila sa pamamagitan ng pera. Kaya marahil mula sa kanila nanggaling ang malaking halagang iyon. Sinabi ni nanay na mabuti na lang at kahit papaano ay may naiuwi ako at matagal mauubos ang perang iyon. Kahit ba hindi niya pinapahalata, hindi niya maitago ang saya sa mukha. Sinabi niya rin kay Luna na magpakabait sa bahay at ayaw niya ng batang pasaway. Tumugon si Luna na mabait siya at hindi magpapasaway. Pagkatapos ay tinawag niyang lola si nanay. Ngunit pinagalitan siya ni nanay at sinabing huwag siyang tawaging lola dahil baka magbago ang isip niya. Ang nais niya ay tawagin siyang nanay na lang din. Nagtaka ako at tinanong kung ano ang ibig niya sabihin. Sinabi ni nanay na dito natitira si Luna sa amin dahil aampunin niya na ito. Nagpasalamat ako dahil napagbigyan niya ang kahilingan ko. Ipinaliwanag ni nanay na hindi siya tutol sa pagdadala ko ng bata sa bahay. Ang inaalala niya lamang ay ang gastusin. Sinabi ko kay nanay na huwag siya mag-alala. Sa susunod ay didiskarte na rin ako para may maidagdag sa aming panggastos. Sumagot naman si nanay na hindi niya raw hinihiling na palagi ako mag-uwi ng pera. Sapat na raw nang magbigay ako ng hindi labag sa aking loob. At iyon ang magpapasaya sa kanya. Nagpasalamat rin si Luna dahil inampun na siya ni nanay. Pagkatapos ay sinabi kong kumain na kami upang hindi na magkaiyakan pa. Kaya nagsimula na kaming kumain. Habang kumakain, nagkukulitan sina Luna at nanay. Natutuwa ako na makita silang parehong masaya, lalo na si nanay ko, dahil siya na lang ang meron ako. At ngayon ay mayroon na rin siyang Luna na magdadala ng sigla sa aming pamilya. Pagkatapos naming kumain ay may kumatok sa pinto. Sinabi ni nanay na siya na ang magbubukas. Pero sinabi ko naman na ako na para hindi na siya maabala. Nang buksan ko ang pinto, nagulat ako nang makita si Lisa. Nagkunwari akong hindi siya kilala at tinanong kung sino siya. Nakita kong medyo nainis ang kanyang itsura at sinabing huwag raw akong magkunyari na hindi ko siya kilala. Nagmaang-maangan lang ako sa kanyang mga sinabi at muli kong tinanong kung sino ba siya at kung sino ang hinahanap niya. Sumagot siya at sinabing ako raw ang hinahanap niya, kaya itinanong ko kung ano bang maipaglilingkod ko. Halata ang galit sa kanyang itsura. Pero wala akong balak sabihin sa kanya ang totoo. Nagsalita siya at sinabing huwag na raw ako magmaang-maangan dahil alam na raw niya ang buong pagkatao.
Sa aking narinig ay ninais kong isara ang pinto, ngunit hinarang niya ang kanyang kamay. Sinabi niya sa akin na nakita niya na ang bata na iniligtas ko kagabi, kaya napatingin ako kay Luna. Huwag ko rin daw sabihin na kamukha lang noon yung batang iniligtas ko dahil kanina pa raw siya napipikon sa aking pagkukunyari. Sa sandaling iyon ay wala na akong maisip na kasinungalingan, kaya tinanggap ko na lang ang katotohanan na alam niya na kung sino ako. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya sa bahay namin. Sinabi niyang gusto niya lang tignan ang kalagayan ng bata at may mahalaga siyang sasabihin sa akin. Nagtaka ako kung paano niya nalaman ang aming bahay. Pinaliwanag niya naman na marami silang koneksyon at mata sa paligid. Lumingon ako sa kanya at tinanong kung alam na rin niya ang buong pagkatao ko. Sinabi niya na hindi niya pa naman alam ang pangalan ko. Ang alam niya lang ay kung saan ako nakatira. Iyon lang naman ang mahalaga para mahanap niya ako. Humingi ako ng paumanhin kung hindi ako nakapagpakilala at sinabi kong ako si Matilda, pero pwede niya akong tawaging Idang. Hinikayat ko siyang pumasok para ipakilala ko siya kay nanay. Sa loob ng bahay, pinakilala ko kay nanay si Lisa bilang kaibigan ko. Binati siya ni nanay ng magandang umaga at tinanong kung kumain na. Sumagot naman si Lisa na nag-agahan na siya sa kanila, ngunit nagpasalamat pa rin. Sinabi ni nanay na iiwan muna niya kami dahil may mga labahin pa siyang gagawin sa araw na iyon. Pinayuhan ko naman siya na kahit ngayong araw lang ay magpahinga muna siya dahil may pera pa naman kami. Sinabi ni nanay na hindi pwede dahil trabaho niya iyon at kung hindi siya pumasok ngayon ay maghahanap ng ibang maglalaba ang amo niya. Sinabihan ko na lang siya na mag-ingat. Pagkatapos noon ay iniwan niya na kami. Tinanong ko si Lisa tungkol sa sinabi niya kanina habang nasa labas kami. Ipinaliwanag niya na tungkol ito sa mga bata. Dahil alam na nila kung nasaan ang mga ito kasi kumanta na ang aswang na nakalaban ko kagabi. Nagtaka ako at tinanong kung paano nila napaamin. Sinabi niya na malalaman ko rin iyon sa mga susunod na araw. Pagkatapos ay tinanong ko rin kung ano ang mga nalaman nila. Ipinaliwanag niya na dinala sa kabundukan ang mga bata upang doon palakihin at paramihin. Napakahigpit ng seguridad sa lugar na iyon dahil napapaligiran ito ng mga aswang na pandigma, mga malalakas na uri. Hindi katulad ng mahihinang klase na nakakalaban namin sa syudad. Pinipili raw ang mga aswang na iyon at sinasanay talaga upang mahubog ang kakayahan nila sa pakikipaglaban. Parang mga sundalo raw kung ikumpara sa mga tao. Tinanong ko kung kagaya ba ng aswang na nakalaban ko kagabi ang mga nagbabantay sa sinabi niyang kabundukan. Sumagot naman siya na hindi dahil ang nakalaban ko kagabi ay anak ng hari, kaya mas malakas siya kaysa sa pangkaraniwang mandirigmang aswang. Ipinaliwanag pa niya na malamang ay hinahanap na siya ng hari ngayon at kapag nalaman ng haring aswang ang ginawa ko, tiyak na malalagot ako. Gayunpaman, sinabi niyang wag akong mag-aalala dahil mahigpit din ang seguridad sa bago nilang kuta, kaya hindi ito basta makakatakas. Idinagdag pa niya na kahit napakalakas ng aswang na iyon, naputulan ko na ng kamay, kaya kung sakaling magpumiglas ay hindi niya kakayanin ang mga bantay na nakamonitor sa kanya. Sinabi ko na kung ganoon, kakayanin ko naman palang labanan ang pandigmang mga aswang na nabanggit niya, lalo na't nakaya ko namang talunin ang prinsipe nila. Ipinaliwanag ni Lisa na hindi kami makakasiguro dahil hindi iisang aswang lang ang pinag-uusapan namin, kundi isang pulutong. Kahit kaya ko pa silang talunin isa-isa, sa totoong labanan ay walang batas at gagawin nila ang lahat para matalo ang kalaban, kahit pa magtulungan sila ng sabay-sabay. Kaya mabuti na may kasama ako upang hindi ka agad mapagod o maubusan ng lakas.
Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi niyang inaalok ako ni Supremo na makipagtulungan sa kanila para iligtas ang mga batang dinukot ng mga aswang. Hindi lang sila ang miyembro ng katipunan. Marami sila at tiyak na malaking tulong sa akin kung lalabanan ko ang mga aswang na iyon na kasama sila. Tinanong ko kung paano ako magtitiwala sa kanila kung pati ako ay inuusig din nila. Noong una lang daw iyon dahil hindi pa sigurado ang iba kung nasaan ang panig ko. Ngayon na alam nilang kakampi ako ng kabutihan, hindi na nila ako uusigin at handa pa sila makipagtulungan sa akin. Sinabi kong napanood ko na silang lumaban at base sa nakita ko, wala pa akong tiwala sa kanila. Kung hirap sila sa mga normal na aswang, paano pa kaya sa mga malalakas na kawal na aswang na tinutukoy niya? Nagkakamali raw ako kung minamaliit ko ang katipunan base lamang sa aking nakita. Inaamin niyang mahina sila noong napanood ko silang lumaban, pero hindi raw iyon ang tunay nilang kakayahan. Sinabi niya na ang sugat niya sa paa noong isang gabi ay hindi gawa ng aswang na nakalaban ko, kundi ng mga aswang na sumalakay sa kanilang kuta noong nakaraang araw pa. Dahilan kung bakit naubusan sila ng kagamitan. Lahat sila noon ay nasugatan, ngunit itinago nila ito dahil ayaw nilang magmukhang mahina sa harapan ng mga aswang. Kahit hindi pa tuluyang naghihilom ang mga sugat, patuloy pa rin silang lumalaban upang hindi mawala ng pag-asa ang mga taong nangangailangan ng tulong nila. Kaya sinabi niyang huwag ko silang mamaliitin o husgahan base lamang sa panahon ng kanilang kahinaan. Kung hindi lang sila sinalakay, mas maipapakita nila ang kanilang tunay na lakas. Idinagdag niya na kapag tuluyan ang maghilom ang kanilang mga sugat at bumalik ang kanilang lakas, makikita ko kung paano talaga sila makipaglaban sa mga aswang. Humingi ako ng tawad dahil hindi ko alam na mga sugatan pala sila bago nakipaglaban. Sinabi niya namang ayos lang daw iyon. Humihingi pa siya ng pasensya dahil nadala lang daw siya. Sinisiguro lang daw niya na hindi sila magiging pabigat sa akin at matutulungan pa raw nila akong umangat. Nagpasalamat naman ako pero tinanong ko kung maaari ko ba munang pag-isipan ang kanyang alok. Dahil pagdating kasi sa mga ganoong bagay ay kailangan ko munang konsultahin si nanay. Sinabi naman niyang bibigyan raw nila ako ng sapat na panahon at kapag buo na raw ang aking pasya ay puntahan ko na lang siya sa kanilang kuta. At dahil hindi ko iyon alam, kaya tinanong ko siya kung saan ba iyon matatagpuan. Pagkatapos ay kumuha siya ng panulat at kapirasong papel. Sinulatan niya iyon at ibinigay sa akin ang kapirasong papel. Sinabi niya na nakasulat daw doon ang eksaktong lokasyon ng kuta nila at kung pupunta ako ay kailangan kong takpan ang aking mukha. Dahil alam niyang iniingatan ko ang aking pagkakakilanlan, tiniyak din niyang siya pa lamang ang nakakaalam ng aking pangalan at mukha at hindi niya iyon ipinagsabi kahit kanino. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay nagpaalam na siya na aalis na. Nagpasalamat naman ako kay Lisa at sinabi ko mag-iingat siya. Idinagdag ko rin na sa susunod naming pagkikita ay itutuloy namin ang naputol naming usapan kagabi. Hindi na siya sumagot noon at tuluyan na siyang umalis. Pero alam ko naman ang isasagot niya, kaya ayos lang ang lahat sa akin. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 5. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.